Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Grade 5 student namatay dahil sa sampal umano ng kanyang guro. Namatay ang grade 5 student sa Antipolo Rizal na si Francis J. Domitib ilang araw matapos siyang sampalin umano ng kanyang guro. September 20 nang sampalin umano ang bata at simula noon ay nakaramdam na ito ng pananakit ng tenga. Kinabukasan ay pumunta umano ang kanyang ina sa Peña Francia Elementary School upang alamin ang mga nangyari. September 26 ang dalhin sa ospital ang biktima dahil sa pagsusuka at pagkahilo. Nakaumatos ito at binawian ng buhay noong ikalawa na Oktubre. Batay sa record ng ospital, nagkaroon naman ng brain hemorrhage ang biktima. Itinanggi naman ng gurong inireklamo na sinampal niya ang bata. Tinapik lang umano niya ito sa pisngi. Ayon sa mga batang nakausap ng pulisya, hinawakan daw ng guro si Francis sa damit, sa buhok at saka natampal. Nagsagawa na rin ang kanilang sariling investigasyon ang Department of Education. At para pag-usapan pa ng tungkol sa usapin yan, nakasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. Ano lang daw, hinawakan lang yung buhok pero magkaiba yun sa nila. Tinapik nga daw, tinapik lang daw. Sa action, kasi pinakita ng nung at nireenact niya ng teacher sa police na nag-ano sa kanya na gano'n lang daw, parang tinulak ang dating, mahinang Parang imposible lang magka-hemorrhage ng tinapik lang yung mukha. Oo, sa tanda natin, pag hemorrhage kasi, ibig sabihin, impact yung Oo. At saka may mga testigo, yung mga kaklase, testigo eh. Ang kasi ang sumbong ng bata na sa nanay, sinabi niya raw kasi sa teacher na maingay daw po yung mga kaklase niya, dito ganyan. Tapos sabi ng teacher, ay, so gusto mo rin para siguro bilang, ewan ko, ano nangyari dun sa parang sinabunutan ng teacher, tapos Ginanon sa braso, sa leeg eh. Hinila yung buhok. Hinila yung buhok, tapos pak. Pero sa ngayon kasi ang testimony na yan galing doon sa parents, di ba? Hindi, testimony din ng ng mga student. Nung question naman ng mga bata, ng mga klase, ang sabi nga, hinawakan yung buhok, hinawakan yung damit, at yung hindi natin sure kung tampal ba o sampal. Parehas lang naman yun. Hindi, yung Pero kasi ang weird na magkakaroon siya ng ganong klase ng damage kung Tinapik lang. oo, tas kahit sabihin natin sampal, Oo. yung tipong mamamaga yung muscle, pero brain hemorrhage, kailangan napakalaking impact na umano dun sa skull, bumangga yung utak niya dun sa ang base nga doon, dahil nga sumasakit nga ang tenga ng bata, at dahil nga pumunta yung nanay sa kinabukasan sa school, ibig sabihin nasaktan talaga yung bata doon sa nangyari at nagsumbong nga sa nanay. Ako kasi hanggat di pa natin na masyado pang maaga para sa akin, masyado pang maaga na natin na yung injury na natamo doon sa incident na yan. Kasi tandaan din, September 20 nangyari yung sampal, pero 26 siya nang na-hospital. So merong 6 days in between. Nahilo, nagsuka. Baka iniaalala ko nga dito, baka nga matulad to sa Miracle Cell, na iba yung dahilan ng pagkamatay ng bata. Iba yung baka hindi alam, naglaro, na yung ulo, or something. Oo. So kumbaga para sa akin maaga pa siyang para sisihin natin yung teacher, sisihin natin yung parents kasi hindi pa natin alam yung full story. Ang pagkakamali lang ng guro siguro, nag-timing siya. Ginawa niya kasi basta nga sa sabi ng mga nakakita ng mga bata, hinawakan niya buhok, hinawakan ng damit, tinampal. So violence pa rin yun kahit na mahina lang yung tampal. Di ba? So hinawakan niya yung buhok, sabihin sinabunutan niya talaga. Ngayon, minalas siya na may nangyari sa bata sa between 20 hanggang 26. Maaari. Oo. At ngayon, yung yung dahil nga nagkaroon ng problema sa ganun. Ang sabi kasi ng police nun, hindi nila pwedeng nabigyan ng warrantless arrest yung teacher kasi nga matagal ang pagitan. Hindi agad lipas na yung crime. Sa warrantless arrest, pwede siyang gawin kapag actual na nangyayari yung krimen. Pero dahil nga matagal ang pagitan, hindi agad confirm na may kinalaman nga yung ginawa ng guro dun sa pagkamatay ng bata. Kaya ngayon may ginawang autopsy. Ang problema lang dahil nasa hemorrhage na nangyari, brain hemorrhage na nangyari. Pagdurugo sa loob ng utak.
yun lang na alam ng iba na possible na dahilan. Oo, sa ngayon. Pero yun nga, may autopsy naman yan. At may investigation pa rin naman talaga mangyayari bago talaga ma-confirm kung ano talaga yung nangyari doon sa bata. Kaya, abangan natin yung niyan, yung Oo. update niyan. Kasi sa ngayon, wala, mahirap pa magsalita ng tapos. Sa may ongoing investigation pa. May sariling investigation yung Department of Education. At dahil nga si Sarah yung head sa Department of Education, doon nga tumingi ng tulong yung magulang. Na Problema sana bigyan ng nananampal din ng sheriff si si Sarah. Nanununtok pa nga yun, nangahabol pa ng suntok yun. Ito ako kasi medyo ako sa mga teachers kasi alam ko kung ano yung hirap na trabaho nila. Yung trabaho nila, di natatapos sa classroom, inuwi pa yan. So, hindi ko sinasabing tama yung ginawa ng teacher. But, tingnan natin, bakit ba humahantong sa pananakit? Kasi tingnan natin, sa isang subject, isang oras, ilan yung hawak nilang estudyante? More than 70. Na ang ideal for a teacher-student ratio ay 15 lang. May may binigay din na parang pang-defense sa teacher yung sa mga teacher yata sa school or staff doon sa school na ito daw guro na nireklamo ay tumatawid pa raw ng ilog para lang daw makarating doon. So pwedeng stress din to na napagod din. Yun nga lang ay naging violente siya at yun na bad timing na So although okay naman para sa yung mga bata pero iwasan talaga yung violence. Sa ngayon, bawal talaga yung gano'n. Iwasan talaga ang violence. Madali kasing yun nga, yung generation din ngayon kasi. Ang tanging naalala ko lang na violence ng teacher sa nung nagpasaway ako, magbabato ng chalk. Magtatapik ng Mahina yan. Magtatapik ng stick sa kamay. Mahina yan. Sa amin, mesa. Sa amin, mesa, sinikmuraan. Grabe na. Seryoso! Malalakas kasi yung mga teacher Oo. namin. Grabe na kasi muraan. Pero ito mas matinding mas matinding issue kaysa dun sa Confi Fund ng DepEd. Oo. So, mas marami na ipapahamak ang mga nananakit na mga teacher kaysa doon sa mga sinasabing nagre-recruit sa eskwela. Pero ang pondo, karamihan ng pondo nasaan? Nasa paniniktik ng mga estudyante at ng mga guro. So baka dapat una, padamihin yung mga teachers, padamihin yung mga classroom, padamihin yung mga learning facilities at mabawasan yung dami ng mga estudyanteng hinahandle ng bawat guro. Yun ang atupagin, hindi yung confidential fund na alam naman natin na hindi para sa paninitik yan, hindi yan para sa kundi para ibulsa yung pera at eventually makakalap ng suporta para sa susunod na mga eleksyon. Nung nakaraan meron din teacher na na-report na may ginalaw na bata. Iba pa yun. May ganun din na yung matagal na bago pa man nagsalita yung bata. Pero yun, ibang na yun. Oo. Ibang issue na yun. Dito, Ito lang, maiba lang. Yung minsan talaga yung minsan, ang mga teacher pa yung minsan abunado. oo, yun, madalas Lalo pa yun. yung kapag brigada. Actually, hindi minsan. Lagi. Lagi silang abonado minsan. Ito nga, pag brigada, sinong nag-organize yun? Sa brigada pa na bagong rule bawal na yung mga yung mga nilagay nilang design kasi nakikita ko sa mga kakilala kong teacher na proud sila na napaganda nila yung classroom nila. Oo, pero may mga sino yung designs. Pero sino muna yung gumastos? Oo, tapos Sino ngayon bulsa yun? bagong rule tanggalin ng mga designs. So yung pinaghirapan nila ang sakat sa puso, ang sakat sa bulsa. Yung pinturang ginamit nila nun, bibili ulit ng bagong pintura para tapalan yung dating ginawa. Yung mga designs na yun. Kasi nga hindi education naman kasi talaga priority dito Tignan nyo, tinatanggal yung mga subjects na para sa pagpapaunlad ng kamalayan ng mga estudyante. TLE. Di ba? GMRC. TLE. Tapos magugulat ka, hindi alam kung ano ang kanilang mga rights, hindi alam kung paano gumagana ang government. Kasi, hindi na natututunan yung economics, hindi na natututunan yung law of supply and demand. So,
Kung ano na yung sinabi ng mga namumuno, yun na yung yung tatanggapin nila. So, literal na binobobo ang mga tao. So, dapat tayo yung tayo yung manguna na Wag na i-prioritize. Oo. Diba? So, dito sa usapin nito, di natin sure kung may Check yung natin. yung guro nga ba ang may ang dahilan Kung kailan teachers man. Oo. Oo nga, no? Oo nga, no. So, di alam kung guro nga ba talaga may dahilan, ba ano lang talaga na. Ang pagkakamali lang ng guro na yun. Nasaktan niya yung Alam bata. natin na nasaktan niya yung bata. Although, hindi natin alam kung gaano kalakas o mahina man yun. Nagawa pa rin niya ang pagbuhatan ng kamay yung bata. Kasi di ba meron ngang contest na yung sampalan. Oo. Grabe yung pero wala naman nagkakaroon ng internal hemorrhage dun sa ganung May himatay ka lang sandali. Mm. Kaso bata, ilang taon ba ang grade 5 na 14 na siya, actually. 14 anyos na siya. 14 anos yung bata. Oo, matanda na siya. Medyo late siguro nag-aral. Mga 6. Oo, pero... Kasi para sa mga ganong injury, usually kapag nabangga, kasi sobrang trauma yun sobrang force. Oo, pero... Dahil meron kang skull, Oo. kaya siya nagkakaroon internal hemorrhage, bumangga yung brain niya doon sa walls ng bungo niya at yun yung mag-i-injury doon. baka naman nagbo-boxing yung nagbo-boxing yung Matanda guro. na yata yung guro. Oo. Ayun. Baka naman nagbo-boxing yung guro. Masyado pa maaga para Oo. i-judge natin na yung guro nga yung Kakamatay lang nitong October ito yung yung bata. kahapon. Oo. So, kumbaga, tingnan natin, bantayan natin. Bantayan natin yung balita Actually, kasi. napanood ko ngayon yung lalaki. balita sa sa GMA 7 eh. Kasunod na kasi may bagong update na dumarating sa kanila eh. Mm. So, abangan natin mga susunod na updates tungkol dyan, mga patungkol dun sa kaso laban sa guro. At yan nga po ang ating balita patungkol sa What's News. At para sa iba pang updates at iba pang balita, abangan nyo lang po ang What's News sa FPS Media NCA sa Facebook at YouTube. Maraming salamat po.